Okay, nandito na naman po tayo. Reaction video. Meron na naman tayong panonoorin na balita galing sa Pinas Outsider. Good news ngayon. Marcoleta Sinoplac si Tito Soto. Lacson Erwin Tulpo Gatchalian. Takot na? Hindi. Alam naman nun natin na talagang may takot, no? Base lang sa ating opinion. Kasi kung hindi sila takot, hindi sila natataranta dyan sa Blue Ribbon. Nakikita ko para silang mga natataranta eh. Ang takot na takot kapag kasi Marcoleta ng magbu-Blue Ribbon. Kesyo ang daming mga kuda. Di ba mga kapatid? Okay, simulan natin mga kaibigan. Sabi ngayon, kaya nga binago nila na Senate President or, sabi niya gano'n, the President pro tempore, para lang bigyan ng daan. Okay. So, nung baguhin nila yung impeachment rules, Yes. ano masasabi ninyo? Tama o hindi? Binago nila yung impeachment rules. Wow, sa panahon pa ngayon na i-impeach si BP Sara. Talagang lahat gagawin nila, no? Parang, ako sa tingin ko, parang mali yun. O bakit nga? Kailangan ma-discuss natin. Bakit mali? Ba't nila biglang babaguhin siya kung meron na nakalatag na rules na doon? Di ba? Oo nga, pero kailangan maintindihan ng maipakita natin sa taong bayan, sa abot ng kanilang pangunawa, bakit mali? Bakit nga Doon ba? lang sa ginawa nilang pag-amyenda ng impeachment rules. Bakit nga ba, Sen? Hindi namin alam eh. Kasi nung baguhin nila, sila bilang, palagay mo na lang valid yung ginawa nila, no? Oo, At opo. palagay mo 13 sila, hindi 12. Okay. Kasi ang problema, hindi nga, 12-12, ang opo. pinagmumulan nyo kasi, hindi nga valid kasi 12 lang sila. Okay. Kahit ipalagay mong 13, Halimbawa, hindi rin valid. bakit po? O, yan ang sagutin mo ngayon. Ipalagay mo na merong quorum. Nasa kanila na. Ano? Hindi rin ba? Kumbaga ipagpalagay na natin na legal lahat. Ano ngayon ang pinupunto kaya ni Sir Marcoleta? Valid yung ginawa nila. Bakit? Bakit? Bakit ka? Hindi, ako nakikita ka lang. Yung bigla. Bibigyan kita ng hopya na nandito. Isa nga rito. Nakikita ko nga lang po dahilan doon. Bakit bigla nilang babaguhin nyo? Samantalang gawa na yung di ba yung rules ninyo? Oo, meron impeachment Pwede naman baguhin yun. Tinatanong ganun ko sa ba? inyo, kaya lang yung sinasabi na mali kasi nga 12 sila. Obvious naman yun eh. Illegal So, yun ngayon- dahil 12 lang sila. Kumbaga ipagpalagay na natin, sige, tama na. Ano kayang sinasabi ni Sir Marcoleta rito? Okay na, tama na sila. Yung rules binago na. Bakit kaya? So ngayon, sabi ipalagay Ipalagay na natin, sige, wag lang 13, 15 sila halimbawa para wala na. Majority na. Sigurado na. Sila. Bakit mali? Baka binabangga nito ang saligang batas, Sen. Di ba? Meron bang nakalagay sa konstitusyon niya? Hindi yun ang binangga. Ano pong dahilan ba talaga? Di halimbawa, may quorum. Opo. Nasa kanila na nakapanig lahat. Opo. Sila talaga. Binago nila yung impeachment rules Opo. ng Senado as a legislative body. Ang magbabago nun, yung impeachment court. Oo nga. Ay, nako po. Sablay na naman sila. So, bendalo na naman ito. Ibig sabihin, ang pwede palang magbago doon, hindi po yung mga nasa Senado. Ang pwedeng magbago pala noon, yung Supreme Court. Dapat nag-convene muna. Nag-convene muna sana kami bilang impeachment court. At saka namin ngayon babaguhin. Ayun. Mali. Kasi umaakto naman kayo ngayon. Hindi pa naman... Wala pa yun. Ang impeachment court dapat ang magbago ng kanya sariling tuntunin. Hindi yung legislative, hindi yung Senate as a legislative body. Bagamat nakapanumpa. So, ibig sabihin, bendalo na naman talaga ang nangyari. Wow, heavy talaga ang ating... Kung totoo ang sinasabi ni Madam Amy, ha? Para tayong pinagtitripan ng bangag talaga. So, hindi naman kasi magkakaganyan yung mga yan kung walang utos sa pinakamataas. Base lang ho yan sa aking opinion. Na kayo nung nakaraan, ano ha? Oo. Ayan, oo. Nakapanumpa na. Meron ng impeachment court. Yes po, Hindi oo. sana nagtawag sila ng impeachment court. Na may babaguhin pa lang ano. Pag nagtawag sila ng impeachment court, 12 rin sila. Yung problema din, di Sino ba? ang magpipreside niya? Pero Wala. dalawang kamalian. Una, 12 lang sila. Pangalawa, hindi naman impeachment court.
Yun ang nagbago. gumawa Ang ng nagamin. pagbabago. Oh, ngayon napansin na ninyo. Yun nga pala, ano. Mabigat talaga ang sitwasyon ngayon. Kaya Ano? talagang dapat mamagitan ang Kataas-taasang hukuman. kataas-taasang hukuman. Hindi, ako nga, ang iniudyok nga namin sa kung itong si Barry Taya, may sabi, wala siyang legal standing. Eh sabi ko nga, baka pwedeng yung union president ng Senado ang maghain na ng petisyon sa Korte Suprema eh. Sapagkat yun, direktang apektado yun sa Mangyayari nga yun, Jen. Opo. Isa yun sa mga option. Yes. Pero ang sinasabi ko kanina, sa circumstansya ng isang matapang at vigilant na Korte Suprema, Ayun. lalo na nakikita niya yung power struggle sa Senate mismo, miski yung petition ni Tayang pwede niyang gamitin. Pwede niya, opo. Yung sinasabi ko sa iyo kanina. Natapos sa sana ang usapin. Hindi ano? lamang nahangga sa pag-dismiss. Oo. Hindi niya i-dismiss eh. Sasabihin niya lang, notwithstanding that the petitioner lacks the legal personality, Oho. but considering that the issues involving his petition Transcendental, sabi niyo is centered on is of transcendental importance. So, we will dispose this case on the merits. Yan. Kasi kung tama Titingnan ka niya naman. ngayon yun. Oo nga naman. O, sasabihin niya lang, hindi namin pwedeng bigyan ng legality yun kasi 12 lang sila. O, ibig sabihin ngayon, yung actions nila, hindi pinapanigan ng Korte Suprema. Natapos sana O, problema. kapag ginawa naman nila yon, Opo. anong sasabihin ngayon? Nung mag-a-appoint kung pagdating ng araw ng papalit kay Chief Justice Gesmundo. Mabigat. Ayan, Hindi, madali. pero sana tumapang talaga ang Korte Suprema, no? Tumindig. Isa-isahin natin yung sinabi hindi naman lahat. Doon lang tayo sa naiintindihan natin. Tumapang sana ang Korte Suprema. Supreme Court. Pero ako, natatabangan ako sa kanila eh. Minsan matagal, pero mas madalas sobrang tagal. Pero atras tayo ng konti. Doon tayo sa pinunta si Tatay Digong sa dahig nang wala man lang parang tinatawag natin sa mas madaling salita at maiintindihan agad, walang permit. Pinunta si Tatay Digong doon nang walang sabi ng Supreme Court. So doon pa lang dapat sinabi na ng Supreme Court na bakit nyo dinala yan dyan, ibalik nyo yan dito. Dapat pwede yon, di ba? Dapat matapang ang Supreme Court. Dapat din may managot sa ginawa kung sino man yung pinaka nagpakulong. Sabi nga daw nila, si PBBM naman talaga. Wala namang iba, sino pa bang pwede magpakulong doon? No? Base sa aking opinion, dapat managot kung sino yung nagpadala doon. So doon pa lang talagang bendalo na. Yung susunod naman, mga kapatid, mga usapin patungkol sa mga laging nabibendalo, wala namang nagagawa ang ating mga matataas na opisyal, kahit mga senador, kahit si Sir Marcoleta kung tutuusin, wala rin silang nagagawa. Ang nagagawa lang nila katulad ng mga ganitong pamamalita, ipinapahayag nila, natututo po ang ating mga kababayan. Gaya na lamang ng ganito, pakikinig, hanggang dun lang. Ganun ho kasakit. Kasi kahit umaksyon tayo ng umaksyon, kung hawak naman nila yung Supreme Court or hawak po nila yung mga ibang ahensya ng gobyerno, wala ring mangyayari. Katulad niyan, sila pala nagbago, hindi pala pwedeng baguhin. Ano na naman ang sasabihin ng mga taga-kabila? Pwedeng baguhin, basta ganito, ganyan. Babasahan ka ng mga English. Sa totoo lang, yung mga kababayan natin na mas, wala naman din tayong masyadong pinag-aralan. Yung iba pa lalo. Paano nila maiintindihan na mali ang ginagawa ng administrasyon ngayon? Ngayon, sasabihin ng administrasyon, mga tagapagtanggol nun, i-Englishin, papagandahin yung tamis ng English, magmumukhang, mapapagano na lang yung walang pinag-aralan, sabihin na natin, hindi naman nakatapos ng walang alam sa English. Basta yung taong yun may karapatan, kasi nagtatrabaho nagbayad ng tax, pero kinukurakot.
nanonood siya ng mga ganitong balita, yung mga taga-kabila magsasalita, mga matatamis na English na akala natin matalino, pero kung tutuusin, pulpul pala. Mapapagano na, pakamot ulo na lang. Tricycle driver, magbubuti, o yung pinakamabababa, panonoorin nila, ay grabe naman tong Pilipinas na to. Diba sobrang sakit nun? Wala silang naiintindihan, pero wala na lang din, hindi na lang, ay ganun pala ang Pilipinas, ganun na lang. Oh, nakakanood tayo ng ganito mga balita. Ano ba ang naitutulong sa atin ito? Yon, mas nauunawaan natin. Kapag ka nagsasalita si Sir Marcoleta, pinapaunawa sa atin, hinihimay-himay po nila, mas naiintindihan natin. Kaysa dun sa mga taga-kabila, wala silang ibang sinasabi, yayakap sila sa taong bayan daw kuno, sabi ng taong bayan, kailangan ganire, kailangan ganito, konting ayuda, mga ganyan, dun po sila kumakapit. Ngayon, itong mga paniniwala po natin sa mga opinion natin to Sinasabi nila, opinion yan. Pero para sa akin, ito ang tama Sila Marcoleta, kupunan ng mga Duterte, mga naniniwala sa mga Duterte, doon ako umaanib Doon ako, yung puso ko, yung pangunawa ko, doon talaga. Kasi kahit anong pilit ko, wala ko naiintindihan sa kabila. Hanggang ngayon, nagpaliwanag na sila. Pero open-minded naman ako bukas ang aking kaisipan. Paano napakulong si Tatay Digong? Cheche Boreche, FBI, ganito. Pero kung titignan nyo ang resulta, kinuha si Tatay Digong papuntang Dahig. Di nangialam pa rin ng ICC kahit wala ng jurisdiction. Mismong sinasabi ni PBBM, wala ng jurisdiction. Let me tell you again in 100 times. Sabi niya pa nga ng ganun sa video. Wala ng jurisdiction ang ICC dito sa Pilipinas. Pero anong nakikita natin? Si Bato gustong dalhin sa Dahig. Diba? Anak ng tete. Ganon tayo kinukupal ng gobyerno ngayon. Ganon kasakit. Tapos ito, yan, mga ganyang mga balita na sinasabi inatake yung Senate, pero sasabihin hindi daw inatake. Sinasabi nila gawa-gawa lang. Tapos nitong mga bandang malapit-lapit na, nagkaroon daw ng parang mga barbed wire dun sa Senado. Hindi pwedeng pumasok. Tapos biglang magkakaroon ng work from home. Pero sinasabi nila na hindi pwedeng bumoto online kasi kailangan umaten. Tapos may work from home naman. Tangina talaga, di ba? Ganyan kalupit ang administrasyon ngayon. Kahit ano pang sabihin ninyo, ako, ewan ko kung may konsensya pa yung mga taga-kabila, yung mga bayaran, hindi naman natin kinakalaban. Pero mga sir, napakasakim ho ninyo. Kasi, oo, tumatanggap kayo. May natatanggap kayo kung sino man yan, kung ano man yan. Pero, naaambunan nga ang pamilya mo, pero yung mga susunod na henerasyon mo, pag wasak na itong Pilipinas, papayag ka ba ganun-ganun lang? Sabihin ng mga apo sa pinaka-apo-apo sa tuhod mo. Pucha kasi yung ano ko daw, bayaran Kaya nagkaganito yung Pilipinas. Wala na tayong magagawa. Kahit iyan, sinasabi ni Marcoleta, may mali. Okay, nasabi ng may mali. Marami na tayong nakikita ng mga ganitong pagkakataon na naiintindihan natin na meron ng mali sa administrasyon. Pansin nyo. Pero, hanggang dun na lang. Kasi hindi pwede tayong magrereklamo, tapos mapag-uusapan, tapos lilipas na naman kasi may bagong issue na naman. Si flood control, pilit po nilang inaalis sa eksena sa pamamagitan po ng iba't ibang klaseng mga issue, mga bagong issue. Diba? Wala talaga. Ito na ho ang ating Pilipinas kung mahal. Kahit nga yung ibang mga nasa mga showbiz. Sabi pa nung isang kakilala. Kung DDS ka pa rin, nakakaawa ka, sabi ba naman ganun? Totoo ba yun? Sinabi ba yun ng isang artista? Wow naman. Kahit kakamping ka, kahit anong kulay ka, nanginan yan. Ibig sabihin, pagka Duterte, nakakaawa. Pag gusto mo ang Duterte, nakakaawa. Mamen, ang daming mayayaman sa Davao City.
na-satisfy po sila sa paniniwala nila sa Tatay Digong at sa mga Duterte. Maraming mayayaman sa Davao City na gusto ang mga Duterte. So ano ang nakakaawa? Alam nyo kung anong nakakaawa? Yung lubog sa baha. Kasi wala na talagang magawa. Yung mga riders natin, dati may mga video, di ba? Pansin nyo? Kung bakit ko sinasabi ulit lahat. Naaalala ko, tumatanim sa utak ko, tas ito, malapit na naman ang tag-ulan. Nga na naman tayong lahat. Yung mga riders, mga namamasada, mga pumapasok, mababaha na naman sila. Sana wag kasing lala nung nakaraan. Sana ambon-ambon lang nitong darating na tag-ulan, ano? Para walang masyadong nang tawag diyan, aberya. Kawawa yung mga sumasakay, mga nai-stranded, yung mga nagtatrabaho, mga riders, mga Grab, mga ganyan. Babain sila. Yung mga parcel nila mababasa, malulunod, 'di ba? Mahuhulog. Maaaberya po lahat, kawawa. Yung gasolina nga ngayon, kung tutusin, pwede palang kumuha sa ibang mga lugar. Pero pinipilit pa rin doon. Hanggang ngayon, ang taas pa rin ng gasolina. Masakit ang nangyayari sa atin ngayon. Anong magagawa ng mga kumakampi sa tama? Magsasalita lang sila sa atin. Dapat nating maintindihan yon. Gaya to nila Marcoleta, kaya tayo nagre-reaction video para iisa tayo ng damdamin eh. Kung ano damdamin mo patungkol sa tama, ganun din ako. Yun nga lang nakikita nyo ako, kaya palike po ng video. Kahit ano pang pilit natin, tamo si SP Cayetano, siya naman ang kinikilala natin. Pero ang kinikilala ng presidente, sino? Si Gatchalian. Sino bang may hawak ng gobyerno ngayon? O, si BBM. Kaya ang hirap ng sitwasyon natin ngayon. Yung ombudsman, sabi ng ganun, sangkot daw si Rimulya. Diba? Ay, Rimulya, si Romualdez. Magkatunog kasi, Rimulya, Romualdez. Magpasa hanggang ngayon, wala pa tayong nakikitang Romualdez na hinihiring. Diba? Sinabi lang. Wala, puro ganun lang, puro salita na lang tayo. Iisa tayo ng damdamin, kumapit lang lagi tayo. Wala, masakit ang katotohanan. Kaya, sa susunod na eleksyon, kung magkaka-eleksyon pa, huwag na tayong magkakamali. Sobrang sakit na nangyayari sa atin. Ikaw, kung BBM ka pa rin, sinisigaw mo, si BP Sara ganire, si BP Sara ganito. Sa tingin ko, yan yung basihan ko kung kulang ka sa impormasyon patungkol sa mga Duterte. Minsan isipin nyo, ba't kaya pinaglalaban pa rin nila yung Duterte? Masama naman yung mga Duterte. Tignan mo, kukunti na lang kayo. Hindi naman kayo ganong kalakas. Bakit kaya mas maraming naniniwala sa mga Duterte? Kasi may resulta po eh. Nakita naming may resulta, nararamdaman namin. Kahit hindi na sa Davao eh, kahit sa Metro Manila, tignan mo na lang yung mga nagawa eh. Kahit sa mga, di ba, paulit-ulit ko sinasabi, kahit ngayong lisensya mo, passport mo, punta ka sa Dolomite Beach, maganda naman. Wala eh, ano tayo ngayon, ano? Wala eh, nagkamali. Kaya, wag na natin gawing magkamali ulit. Kung titignan mo yung Dilawan, mas matinu-tinu pa nung kahit bagsak din ng ratings nung last eh. Alam ko, bagsak din yun eh. Yung ano, si Noy ba yun, oh, bagsak din yun eh. Pero, kita mo yung sumunod na presidente, 80% satisfaction ratings. Ang taas, di ba? Nagka-pandemic pa. Yung sumunod ngayon, wala po, negative 15. Tangin ang trust rating yan. Negative 15. Ayaw mo pa bumaba, putik yan. Bakit? Tanong lang, marami ka pa bang nanakawin? O wala ka namang nanakawin? Ganun. Wala. Hindi na gusto ng taong bayan pero pinipilit pa rin, ano? Meron pa, may natitirang taon pa eh. Kaya tiis-tiis na lang tayo mga kapatid. Kung ano mang pwedeng maging himala na magagawa ngayon ng mga, kasi wala na rin sila Marcoleta. Oo, nandiyan dyan yung kapangyarihan po nila bilang senador. Pero hanggat hawak ng gobyernong ito o si BBM o yung iba pang mga nasa paligid niyang malalakas din, hanggat hawak nila lahat, kontrolado nila, wala tayong magagawa dyan. Masakit isipin, di ba? Pero ako, umaasa pa rin ako na sana bumaba na. Wala talaga. Walang mangyayari sa ating maganda ngayon.